Nare-repair nga ba ang mga ganitong solar floodlight? Ang next video na ibabahagi ko ay para sa mga may ganitong solar floodlight pero paglipas ng panahon, nasira na. Ayaw na umilaw? Kalimitan sa atin bili na lang ng bago, lalo na kung low cost naman. Pero sa akin, ayusin natin yan. Kung interesado ka, tara, samahan mo ko, ayusin natin ito. Linisan ko muna bago baklasin. Isa sa mga practice ko ang cleaning bago mag-perform ng repair. Ang problema ng floodlight na ito ay hindi na umilaw. Tested ko na ang solar panel nito at working pa naman. Kaya ang primary suspect dito ay ang kanyang battery. Ayan o, malinis na ulit. Sana maayos pa. At itong next step ay isa sa pinaka-challenging, ang pagtanggal ng glass cover nito. Maraming gumagawa nito at nakakatuwa dahil kanya-kanyang diskarte kung paano tanggalin ang glass cover na ito. Ang iba, binubuhusan ng mainit na tubig. Ang iba naman, binababad sa gas. Minsan, ang ending, basag. Pero ang ginagamit kong diskarte dito ay ang heat gun. Kailangan lang ito painitan paikot, sabay konting sikwat. Hindi uubra ang isang painit lang. Halos ilang beses ko din itong pinapainitan. Minsan kapag nainip, ayun, tungkab ang gilid. Sa sobrang init ng heat gun, halos tunawin ang reflector. Oh. Ito na yung battery niya. 3.2 volts LiFePO4 na naka 1S2P. Buksan ko na din para ma-check ang bawat cell. Minsan kasi, meron lang ditong isang sira. Nahahawa lang yung isa, kaya laging lowbat. Eto na nga, medyo kalawangin na. Meron ng mga internal spot. Kaya papalitan na lang natin ito ng bago. Simula sa 6,000 mAh ay papalitan natin ito ng 6,500 mAh. Parehas 3.2 volts. Mas okay itong pinalit ko, medyo mataas ang capacity. Pero sana mag-match pa rin sa solar panel niya. Pagdating naman sa BMS, ito ang gagamitin ko. Kunti lang ang pinagkaiba nito dito sa maliit. Mas mataas lang ng bahagya ang instantaneous current nito. Tara, assemble na natin ang bagong battery para magamit na. Ang mga parts na gagamitin ko sa pag-assemble, 32,700 3.2 volts LiFePO4 battery, 1S BMS module, screw, nut, terminal lugs, pero pwedeng wala ng screw, nut at terminal lugs. Hinang-hinang lang, solve na yan. In any direction, pwede mo itong i-assemble. Either magkatabi, magkadugtong, ang mahalaga masunod mo ang tamang wiring ng 1S2P dito sa ginawa kong diagram. Dito sa ginawa ko, pinagsama ko ang positive na dalawang battery, sabay insert ng mga terminal lugs at isolder na din ang mga wires sa terminal ng BMS. Eto na, saglit lang. 1S2P ang wiring nito kaya pag tinester ito, 3.2 volts pa din ang kanyang voltage kahit dalawang battery ang nakakonekta. For additional protection, pwede kang maglagay ng battery wrap pero kung wala naman, kahit hindi nalagyan, gagana pa din naman yan. Ang next step, tanggalin na ang pagkasolder ng existing na battery. Kailangan lang ma-fix ng ayos ang bagong battery upang hindi din naman ito mag-alog-alog. I-solder na din ang positive at negative wire nito. Huwag na huwag magkakabaliktad. Ayan na, umilaw na nga. Kunting ayos lang ng wiring, ibalik ang reflector, sabay sealant. Na-misplace ko pa yung tip ng sealant kaya diskarte lang muna para maidikit. Habang pinapatuyo ko yung sealant, ito yung kanyang solar panel. Bakas dito ang haba ng kanyang serbisyo. Ang specs ng panel na ito, 9 watts, 6 volts. Konting linis-linis at pwede na ulit gamitin. Yung dating lumang flood lamp, eto na, nagmukhang bago na ulit kahit papano. At gumagana na ulit siya. Kapag araw, walang ilaw dahil nagcha-charge ang battery nito galing sa nahaharvest na kuryente ng solar panel. Pero pagdating ng gabi, kusang iilaw na ulit yan. Ayos, tara, i-install na natin. Saktong-sakto naman at napakaaliwalas ng panahon at hintayin na lang natin magdilim para masubukan kung gagana nga ba. Nakakatuwa naman, yung inaakala mo na itatapon na ay pwede pa ulit mapakinabangan. Base sa experience ko, taon ulit ang bibilangin bago i-maintenance itong mga ganitong ilaw. Kung kapaki-pakinabang ang video na ito, follow for more.